Hi, good morning sa inyong lahat. Batang Maynila to. Ito mga kaibigan, may papakita ko sa inyong video. Ito panoorin po muna natin tapos pag-usapan natin. Okay. O yan, mga kaibigan, yung video, ganito po yung nangyari doon sa video. Si nanay nanood ng Martyr or Murderer. Paglabas niya doon sa sinihan, syempre may mga nag-i-interview din, may mga nag-aabang, may mga abangers din. Mga kaibigan, nag-aabang ng kanilang mga may interview. At natsyempohan nila itong si nanay paglabas. At siguro tinanong, ano masasabi niyo sa pelikula? Sabi ni nanay, kawawa daw itong mga Marcos at buwisit daw talaga itong mga Aquino. Napakasinungaling at kaya naman yan, nakakarma daw sila. So yun yung sabi nung ni nanay nung siya na-interview paglabas niya galing dun sa sinihan ng pinanood niya ay itong Martyr or Murderer ni Daryl Yap. So tuwan-tuwa yung mga rito. Tuwan-tuwa kung mababasa ninyo yung mga comments dun sa post ng Vincentiments, maraming mga pulangaw na natutuwa doon sa nangyari. Kasi nga nagalit sila doon sa mga Aquino. Tuwan-tuwa sila nung sinabi na buwisit daw itong mga Aquino. Sabi ni nanay, masyado raw talagang malutong daw yung pagkakasabi ni nanay na buwisit at sinungaling itong mga Aquino. So, ito po yung mga kaibigan, ito po yung purpose ng pelikula ni Daryl Yap. Diyan po makikita natin na nagtagumpay si Daryl Yap dun sa kanyang layunin. Kaya nila ipinapalabas yung mga ganyang pelikula. Unang-una yung Made in Malacanang, pangalawa itong Martyr or Murderer. Diba, ang siste nga mga kaibigan, kahit mamigay sila ng mamigay na maraming libreng tickets kasi napabalita naman yan Sabi nila blockbuster daw yung pelikulang MOM, pero siya mismo aminado na bumaba yung sales ng tickets ng first day kumpara dun sa Made in Malacanang. Ang laki po ng diferensya, 30%. So hindi po ganun tindi yung pagtanggap ng mga tao dito sa Martyr or Murderer kumpara nga dun sa naunang pelikula na Made in Malacanang. So sabi nila kasi nga daw nung pinalabas yung Made in Malacanang kailan ba yun? Agosto, medyo may hype pa, no? At panahon pa ata ng pandemic yun, pero ngayon nung pinalabas na tong MOM, busy na yung mga tao. At dahil nga sa nangyayaring sobrang taas na ng mga bilihin, mas ginusto pa nila na sa bahay na lang, bumili na lang ng pagkain kaysa gumastos pampanood ng sine. So yun sabi nila, kaya medyo bumaba yung sales ng ng Martyr or Murderer. At kung consider pa natin yung mga pinamigay nilang tickets, talaga mababa. Kumbaga silang bebenta ng ticket pero sila rin yung bumili. So marami tayong makikitang Facebook post na talagang kitang-kita na namigay sila ng tickets. Pero sa kanila okay lang yun. Hindi importante sa kanila yung gumastos. Kahit milyones yung magastos nila, ang importante, mabago yung kaisipan ng mga taong manonood ng pelikula nila. Katulad ni nanay. Sigurado ako, bago siya pumasok si nanay dyan, hindi naman ganun ang isip niya di ba? Kasi alam niya yung history. Siguro sa edad niyang yan, alam niya yung history ko ano talaga yung nangyari. Nung panahon ni Marcos, nung martial law. At nung after nung EDSA Revolution. So alam natin lahat yung nangyari base dun sa nababasa natin sa history. So yun yung nasa isip ni nanay pagpasok niya. Pero paglabas niya iba na. Paglabas niya galit na siya sa mga Aquino. Paglabas niya ang tingin niya na sa mga Marcoses biktima. Sabi nga niya, di ba? Napakasinungaling nitong mga Aquino. At kaya daw sila nakakarma. Kaya sila nakarma. Yan yung nangyari dun sa isip nung matanda, ni nanay. Yun mga kaibigan. Kahit gumastos sila ng malaki, ang importante sa kanila, baguhin yung kaisipan ng mga tao. Hindi natin alam kung si nanay lang naapektuhan. Sigurado marami. Ilan yung sinehan na pinalabasan nila? Ang dami, 250. Ilan ang mga nanood? Milyon ang mga nanood. So, sabihin na natin na hindi lahat. Sabihin natin kalahating milyon. Yung nabago, yung pag-iisip.
Nabago yung pananaw nila sa talagang nangyari nung panahon ni Marcos at nung mga panahon ng mga Aquino. Sa isang saglit, sa isang iglap dahil sa pelikula ni Daryl Yap. So, yan po yung epekto ng pelikula. Kaya tayo kung hindi matibay yung ating pundasyon sa ating mga kaalaman sa totoong nangyari, madali pong magbabago yung isip natin. Katulad ni nanay. Di ba? Isang oras o wala pang 2 oras nanood siya ng pelikula, paglabas niya, iba na yung takbo ng isip niya. Ang takbo na ng isip niya, kawawa itong mga Marcos. Ang nang-ape ay itong mga Aquino. Sila na ngayon yung Marcos na yung biktima, ang nang-aapi na itong mga Aquino. Di ba nabaliktad? Dahil lang dun sa isa't kalahating oras o kulang-kulang 2 oras na pelikula ni Daryl Yap. Yun po kasi yung purpose nun. Di ba? Kahit nga gumastos sila ng sobrang laki, milyon-milyon eh. Kasi at least na-serve yung kanilang purpose. Yung baguhin yung kaisipan ng mga tao. Di ba? So yun po yun. Kaya sila hindi nag-aatubiling gumastos. Gumawa ng ganyang mga klaseng pelikula. Meron pa pangatlo. Ito sigurado to. Marami na namang makukumbinsi itong pelikulang ito. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung medyo mahina ang pundasyon natin sa history, ganyan po mangyayari sa atin, katulad ni nanay. Babaliktad po yung isip natin. Babaliktad yung ating pananaw. Mag-iiba yung tingin natin sa mga Marcos. Yun po yung yun po yung talagang rason kung bakit nagpupumilit sila gumawa ng mga ganyang klaseng pelikula. Yan po, nasabihan po yan sigurado si Daryl Yap ng mga Marcos. Kasi itong mga pelikulang ginagawa ni Daryl Yap, base ito dun sa pananaw ng mga Marcos. Yung mga input sa pelikula galing sa mga Marcos, hindi na galing doon sa libro. Galing na yan sa mga Marcos. So ano pa ba i-expect ninyo? Palalabasin nila na etong si Ninoy, etong mga Aquino ang masasama. At palalabasin nila na itong mga Marcos, etong diktador, etong gumawa ng maraming human rights violation, etong nagkamal galing sa kaba ng bayan. Ayan ang lalabas na mabuti. Ayun nga yung nangyari. Diba? Kaya kung kayo naniniwala sa history, kung ano talaga yung nangyari dati, siguro pinakamaganda, umiwas po kayong manood ng ganyang klaseng pelikula. Okay lang siguro kung talagang yung inyong pananaw ay talagang matibay, nakabaon dun sa katotohanan. Pero kung mababaw, tapos nakapanood kayo ng ganitong klaseng pelikula, sigurado yung isip ninyo babaliktad. Katulad nung nangyari kay nanay. Diba? Ay, meron pang pangatlo yan. Yung mabuhay, aloha, mabuhay. Ganyan din ang gagawin yan. Babaguhin yung isip ninyo. Yun naman talaga yung purpose eh. Kaya nga bumalik etong mga Marcos. Kaya tumakbo si Bongbong Marcos mismo. Nanggaling kay Bongbong Marcos yan. Kay Presidente Bongbong Marcos ang sabi niya. Kaya siya bumalik sa politika. Bakit? Para ibalik ang kanilang pamilya. Para sa survival ng kanilang pamilya. Yung sabi mismo ni Presidente Marcos noon eh. Hindi naman siya tumakbo para sa mga Pilipino eh. Hindi naman siya tumakbo para iahon ang mga Pilipino dito sa kinasasadlakan nating kahirapan. Dito sa krisis. Hindi naman yun ang purpose niya. Kaya siya bumalik sa politika eh. Kaya siya bumalik sa politika para sa pamilya. At itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na mag-produce ng mga pelikulang katulad nitong ginagawa ni Daryl Yap. Ang purpose niyan baguhin yung kaisipan ng mga Pilipino, palabasin na lahat ng taong gumawa ng nagpatalsik kay Marcos, sila yung masama, at etong mga Marcos na pinatalsik dahil sa mga ginawa nilang mga katulonggisan dito sa bansa natin, sila ngayon ang palalabasin na mga mabubuti at biktima. Ayan po mga kaibigan. Kaya dito sa napanood ko, sila tuwan-tuwa dahil doon sa mga pinagsasabi ni nanay. Pero ako nalulungkot para kay nanay. Kasi kung kailan ka tumanda, doon pa nagbago yung isip mo. Sa pelikula na kulang-kulang 2 oras, biglang nagbago isip mo. Nagbago, nag-ibagad yung pananaw mo. Mababaw yung pagkakabaon ng kaalaman ni nanay diyan sa ating history. So,
payo ko lang sa ating mga kababayan, basahin niyo po maigi ang inyong mga history. Kailangan talagang malalim ang ating pagkakaalam para kung sakali makanood kayo ng pelikula, lalong-lalo na kung libre. Baka iba sa inyo, porke libre manood. At least kung manood ka man, ma-enjoy mo yung panonood ng sine, siguraduhin mo lang na hindi ka basta-basta magogoyo o mabubudol dito sa kanilang kwento. Kwento nila to eh. Hindi naman to yung totoong history. Kwento nila, kwento ng mga Marcos, kwento ni Daryl Yap. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.